Hello mga mare, hello mga pare. Welcome to Workaholic YouTube channel. Palakpakan po natin ating mga sarili dahil nagising tayong mabiyaya sa araw na ito. Okay mare, umpisan natin ang kwento dahil exciting ito ha. Alam ko naman nakalat na ito at nalaman nyo na ha, yung tungkol sa mga malisyosong kwento ng mga content creator at mga vlogger labang kay Dominic Roque. Kawawa naman yung tao dahil napunta dyan sa malisyosong kwento na wala namang katotohanan. Nagpapaniwala ang mga ibang vlogger sa mga chismis at mga blind item at sinakyan nila ito para lang magkaroon ng content ang kanilang channel. At ito na nga ang nangyari marepare, hindi na pinayagan ni Dominic Roque ang mga malilisyosong kwento at ito ay kanyang binigyan na ng block. Ibig sabihin harang. Ano ang ginawa ni Dominic Roque sa mga malisyosong kwento na nagpakalat? Okay. Alam niyo na to. Kumuha si Dominic Roque ng law firm. Ang kanyang kinuhang law firm ay Fernandez and Singson Law Firm. Ito ang hawak sa kasong inihain laban kay Christopher Min. Ito ang tanong. Nagtatanong si Christopher Min, bakit siya lang ang siningil out? Ang daming vlogger nang gawa ng content. Pero mare-pare, umpisan natin kung paano nangyari ito. Nagkaroon ito ng mga malilisyosong kwento dahil sa nag-upisa itong break up kuno ang paghihiwalay ni Bea Alonzo at ni Dominic Roque. Kuno. Lalong naniwala ang mga tao dahil si Boy Abunda mismo ang nagbigay ng declaration of confirmation na totoong hiwalay. Na medyo nasaktan pa nga si Tito Boy Abunda dahil pinalabas ni Bea Alonzo na may mga nag-declare na sila ay hiwalay na hindi naman niya binibigyan ng permiso na mag-announce sa kanilang hiwalayan na wala naman palang hiwalayan. Aba, nakakahilo. Okay, ano ba ang nangyari? Ang nangyari kasi maripari ganito, baka nalilito kayo. Akala nyo hiwalay? Hindi po hiwalay, hindi po sila break up. Ano yun? Ang nangyari maripare, nagkaroon sila ng nuptial engagement o agreement. At yung nuptial agreement o engagement ay hindi natuloy. Hindi natuloy, so hindi tuloy ang engagement, prenuptial engagement. Yung prenuptial engagement lang ang hindi natuloy, pero magkarelasyon pa rin sila. Nagkaroon lang ito ng ingay dahil binigyan agad ito ng malisyosong kwento. Nung magkahiwalay, binigyan na ng kwento si Dominic Roque. Doon nagsulputan ang mga malilisyosong kwento. Okay. Ganito nang nangyari. Dahil kumalat na ang kwento na sila ay hiwalay na, ang ginawa ng ibang mga showbiz journalist kagaya ni Christopher Min, gumawa ngayon sila ng kwento kung bakit nagkahiwalay. Pero si Boy Abunda walang kwento kung bakit nagkahiwalay. Hindi niya binigyan si Dominic Roque ng isang kwentong malisyoso. Sabi pa nga ni Boy Abunda, speculation is dangerous. Delikado ang gumagawa ng mga espekulasyong kwento na siyang nangyari kay Christopher Min. Ngayon, bakit ang daming nagtatanong, bakit ang kinasuhan lang ni Dominic Roque ay si Christopher Min? Sabi nga nila, wala naman daw binanggit si Christopher Min na politiko. Wala rin siyang binanggit kung mayor o congressman. Pinagdamot niya ang kung anong klaseng politiko. Naging matipid siya at maingat. Pero teka lang ha, preno. Ang sabi ni Christopher Min, hindi siya nang banggit ng politiko. Pero sa kanyang mga vlog,
sa kanyang video, sa kanyang YouTube channel, lagi niyang ikinikwento itong si Dominic Roque. Binabanggit ang pangalang Dominic Roque at laging ikinakabit ang politiko kay Dominic Roque. Granted na hindi niya pinapangalanan kung sino yung politiko, pero malino sa kanyang kwento na kanyang ipinakakalat na si Dominic Roque at itong politiko ay may romantic affair kung kaya't nakakabayad siya ng kundo. Kung siya ay nakatira sa pangmayaman na kundo. Ngayon, diyan umikot ang kwento hanggang sa naglabasan ang mga blind item at mga clue. Pero tandaan, nang dumating na ang kaso, ang reklamo ni Dominic Roque at ipinadala na kay Christopher Min, agad ang Lola Christopher Minyo ay gumawa ng depensa. Ano ang kanyang depensa? Ganito, bakit ako ang kinasuhan ni Dominic Roque samantalang hindi ako ang nagpangalan ng politiko? Hindi man niya sinabi na mayor, hindi niya sinabi congressman, hindi siya ang nagpangalan na si Dominic Roque ay may politician na karelasyon. Ang nagbanggit, sabi ni Christopher Min, ay si Siang Gasa. Bakit hindi si Siang Gasa ang kasuhan? May sense, di ba? At ito pa ang kanyang sinabi. Hindi siya manghihingi ng paumanhin o sorry kay Dominic Roque dahil hindi naman niya pinangalanan ang politiko. Hindi rin siya magiging madamot siya sa pagbigay ng paumanhin dahil malinaw na kayo ang unang pumutok. Wala siyang binanggit na politiko pero lumabas kayo para magsalita at magdemanda. May sense, 'di ba? Parang kumbinsido. Pero mare-pare, tandaan, ang kaso ay ito, malicious innuendos. Ano yung malicious innuendos? Innuendos, tingnan nyo yung spelling, innuendos. Ito ang malicious innuendos. Dito papasok si Christopher Min. Si Christopher Min, laging binabanggit ang pangalang Dominic. At laging ginawa ng kwento si Dominic na siya ay may karelasyong politiko na mayroong romantic affairs sa pagitan nilang dalawa. Tanong, ano ang innuendos doon? Ito ang innuendos. Nagpapalusot si Christopher Min na hindi niya pinangalanan yung politiko. Pero mare-pare, indirect niyang binabanggit na may karelasyong politiko si Dominic Roque, kung kaya't ito ay nakatira sa mamahaling kondo. Hindi niya binabanggit ang politiko. Take note, hindi niya binabanggit ang politiko. Pero mare-pare, kanyang ikinakabit ang politiko sa pangalan ni Dominic Roque. At ito ang kanyang pinapalabas. Ayon dito na rin sa reklamong na i-print sa Inquirer, si Dominic Roque ay may karelasyon na politiko, may romantic affair sa politiko, at ito ang kanyang ikinakalat sa social media vlog. Kung kaya't nagkaroon ang mga munting vloggers at mga pro TVG fanatics na mga vlogger na bigyan ng malisyoso si Dominic Roque na ikabit ang kanyang pangalan dito sa politiko nito na siyang may-ari ng noontime show na tahanang siya ang may-ari ng Tip Incorporated na siyang may-ari na siyang producer ng tahanang pinakamasaya. Ngayon, yan ang malicious innuendos. Hindi nga nagpangalan si Christopher Min ng politiko. Pero mare-pare, binabanggit niya si Dominic Roque. Ang pangalan ni Dominic Roque ay binabanggit niya at ikinakabit dito sa pangalang sa isang politiko at ginagawa ng kwento na siya ay may romantic affair dito, kung kaya't yan ang dahilan ng hiwalayang Bea at Roque.
Yan ang innuendos. Hindi mo pinangalanan ang politiko, pero malinaw na ginamit mo si Dominic Roque na gawa ng kwento para ikabit dito sa politiko. Yan ang malicious innuendos. Indirect ka nagkikwento, pero meron kang pinapangalanan na tao para ikabit dito sa politiko na gusto mong palabasin na sila ay magkarelasyon. Yan ang innuendos. Akala mo pare, lusot na si Christopher Min. Hindi yan lusot. Doon sa pinadalang letter doon kay Christopher Min, maaari na ang kampo ni Dominic ay humihingi ng apology mula kay Christopher Min upang aminin na siya ay nagkamali, upang aminin na siya ay gumawa ng malisyosong kwento. Pero hindi pumayag si Christopher Min sa demand ng Dominic Roque, sa demand ni Dominic Roque, dahil ayon nga sa kanya, hindi siya nagpangalan ng politiko. Ayon sa kanya, ang nagpangalan ng politiko ay si Siyang Gasa. Siya ang dapat niyong kasuhan. Sabi niya sige Siyang Gasa. Pangalawa, mula nung magkaroon ng kwento tungkol kay Dominic at Bea, wala siyang binabanggit na politiko. Nagtataka daw si Christopher Min, bakit kayong lumabas at nagpa-interview samantalang wala naman siyang binabanggit na politiko na siya ang ikinakabit kay Dominic Roque. Pero malinaw pare na ang kaso ng innuendos, pakitingin ng spelling, innuendos. Ang innuendos, nagkikwento ka ng malisyosong kwento sa isang tao na binabanggit mo, pero hindi mo naman binabanggit yung isa pang tao na involved doon sa ginagawan mo ng kwento. Hindi mo nabanggit ang politiko, pero nagkikwento ka ng malisyosong kwento laban kay